Magandang araw sa inyong lahat mga katakip silim. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa story natin ngayong araw. Para sa next story natin, ma-shoutout ko po kayo. At sa mga gusto naman magbahagi ng kwento, katatakutan man yan o TLW stories, mag-email lang po kayo sa pntstories6@gmail.com. Ilalagay ko na lang po sa description yung email para hindi po kayo malito. Ayun lang po. Simulan na natin yung kwento ngayong araw. Hindi ko naman talaga ginusto na maging ganito ang buhay ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Sa simula, hindi ko alam na may asawa siya. Ganon lagi ang kwento, di ba? Pero sa totoo lang, may mga sandali na parang alam ko na. May mga palusot na paulit-ulit, mga tawag na biglang pinuputol, mga gabing hindi siya pwedeng lumabas. Pero pinilit kong hindi pansinin. Marco ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ko. Simple lang ang usapan namin noon. Mga reklamo sa trabaho, mga pangarap sa buhay, hanggang sa unti-unting naging araw-araw na ang pagkikita namin. Hanggang sa umamin siya. May asawa ko. Sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa kotse niya. Tahimik lang ako noon. Pakiramdam ko parang huminto ang oras. Pero imbis na lumayo, nanatili ako. Sabi niya, matagal na raw silang hindi okay. At sabi niya pa, parang wala na raw silang pagmamahal sa bahay nila. At ako na raw ang nagpapasaya sa kanya. At naniwala naman ako. Lumipas ang mga buwan na parang kami talaga ang totoong magkasintahan. Mga lihim na lakad, mga text na kailangan burahin, mga tawag na kailangang itago. Hanggang dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Umulan ng malakas nun. Nasa apartment ako. Yung maliit na unit na siya mismo ang tumulong maghanap para sa akin. Tahimik lang kami habang nanonood ng TV. Parang normal na gabi lang. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Isang malakas na katok. Sunod-sunod. Nakita ko ang mukha ni Marco na biglang namutla. Huwag mong bubuksan. Pero hindi na kailangan. Dahil ilang segundo lang, biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Isang babae, basang-basa sa ulan, nanginginig sa galit. Ang mga mata niya, diretsyong nakatingin sa akin. Alam ko agad kung sino siya. Ang asawa. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala habang nakatitig sa akin ang asawa ni Marco. Hindi siya sumigaw agad. Mas nakakatakot pa nga ang katahimikan niya. Naririnig ko lang ang malakas na ulan sa labas at ang mabigat kong paghinga. Pakiramdam ko, parang lumiliit ang buong apartment. Ganito pala ang mukha mo? Mahina niyang sabi. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko alam kung magsasalita ba ako o tatakbo palabas. Pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. Han, makinig ka muna, sabi ni Marco habang papalapit sa kanya. Pero hindi siya tinignan ng babae. Ako lang ang tinitignan niya. Parang sinusukat ang buong pagkatao ko. Alam mo bang may pamilya siya? Tanong niya. Hindi ako makapagsalita dahil kahit anong sabihin ko, alam kong mali pa rin ako. Unti-unti siyang lumapit. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung sa galit o sa sakit. Ang kapal ng mukha mo, sabi niya, halos pabulong pero puno ng galit. Bigla siyang lumingon sa kusina. Akala ko lalabas na siya, pero mali ako. Pumunta siya doon at pagbalik niya, may hawak na siyang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ko. Hoy! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Marco habang sinusubukang pigilan siya. Pero mabilis ang lahat.
parang ilang segundo lang ang lumipas. May sigawan, may tulakan, may mga salitang hindi ko na maalala dahil sa sobrang gulo ng utak ko. Hanggang sa sinaksak niya ako sa tagaliran. Napaatras ako habang napahawak ako sa katawan ko. Mainit ito at basa. Pagtingin ko sa kamay ko, may dugo. Napasigaw si Marco habang hinahawakan ng asawa niya na tila tuluyan ng nawalan ng kontrol sa galit. Ako naman ay napaupo sa sahig, nahihilo at nanginginig. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang sugat o ang bigat ng katotohanan na ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Sa sobrang lala na nangyari, nawalan ako ng malay. Pagagising ko, nasa ospital na ako. Paiiksiin ko na lang po. Lumipas ang ilang linggo habang nasa ospital ako nang tuluyan kong malaman ang lahat. Naghiwalay sina Marco at ang asawa niya, pero hindi siya bumalik sa akin. Hindi na rin siya bumisita matapos akong ma-discharge. Isang maikling mensahe lang ang natanggap ko mula sa kanya. Pasensya na sa lahat. Yun lang. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko rin na iniwan niya na ako. Parang wala lang nangyari. Sa huli, ang asawa na nasaktan, iniwan din niya. Pati ako, iniwan din. Naiwan ako mag-isa sa apartment na dating puno ng mga lihim namin. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Minsan, sapat na ang mga desisyon mong mali dahil habang buhay mo silang dadalhin. 3 taon nang lumipas mula ng gabing yun. May peklat pa rin ako sa tagiliran ko kung saan ako nasugatan. Hindi na siya masakit, pero hindi rin siya nawawala. Para siyang paalala ng isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Matagal bago ko natanggap ang katotohanan. Noong una, galit ako. Galit sa asawa niya. Galit kay Marco. Galit sa lahat na nangyari. Pero habang tumatagal, naintindihan ko rin ang isang bagay. Hindi nagsimula ang lahat sa kutsilyo. Nagsimula ito sa isang maling desisyon. Nagsimula ito noong pinili kong manatili kahit alam kong may asawa siya. Noong pinili kong maniwala sa mga dahilan niya. Noong pinili kong baliwalain ang konsensya ko dahil mas madaling paniwalaan na walang masasaktan. Pero mali ako. Sa uli, 3 kaming nasaktan. Nawasak ang isang pamilya na isang babaeng nawalan ng tiwala. At ako, naiwan na may peklat na hindi lang sa katawan, kundi pati sa konsensya. Doon ko natutunan ang pinakang mahalagang aral sa buhay ko. Ang relasyon na nagsisimula sa panlilinlang, bihira itong matapos sa tunay na kaligayahan. Minsan nakala natin, pag-ibig ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mali. Pero ang totoo, pag-ibig din ang dapat pumipigil sa atin. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kumukuha ng hindi sa atin. Hindi ito sumisira ng ibang tao para lang mabuo ang sarili. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, may mga bagay na kahit gaano mo kamahal, kailangan mong layuan. Dahil hindi ito tama. At kung may babaguhin man ako sa nakaraan, hindi ang gabing yun, kundi ang unang pagkakataon na pinili kong manatili sa isang lalaking alam kong may asawa na. Hindi ko siya matatawag na kaibigan, pero halos araw-araw ko siya nakikita. Si June. Nakatira lang siya sa kabilang kanto ng iskinita namin. Payat, laging nakatsinelas, at madalas nakaupo sa lumang monoblock chair sa labas ng bahay nila. Noong una, normal lang siya. Tricycle driver pa nga raw dati, sabi ng matatanda sa lugar. Pero nagbago siya. Unti-unting naging tahimik, maputla at parang laging puyat. Madalas siyang wala ng ilang araw. Tapos bigla na lang ulit lalabas sa kanto na parang wala nangyari. Alam na ng lahat kung bakit. Hindi na kailangan sabihin. Sa panahon na yon, halos gabi-gabi may balita sa TV tungkol sa war on drugs. May mga operasyon, may mga pangalan sa listahan, may mga taong
hindi na umuuwi. Sa barangay namin, parang may hangin ng takot na hindi mo makita pero ramdam mo, lalo na kapag gabi. Minsan, nakikita ko si Jun na nakikipag-usap sa nanay niya sa labas ng bahay. Tahimik lang silang dalawa. Madalas umiiyak ang nanay niya habang siya naman nakatungo lang. "Tumigil ka na anak, baka mapahamak ka," narinig kong sabi ng matanda isang gabi. Hindi ko alam kung narinig ba niya, pero kinabukasan, nakita ko na naman siya sa kanto. Isang gabi ng Setyembre, mainit kahit alas 10 na ng gabi. Nakaupo lang ako sa tapat ng bahay namin. Nagsiselfone habang tahimik ang buong iskinita. Yung tipong maririnig mo pa ang ugong ng electric fan sa loob ng bahay. Hanggang sa may pumasok na 2 sasakyan sa dulo ng iskinita. Itim, walang plaka sa harap. Biglang nagsara ang ilang bintana sa paligid. Parang may alam na ang mga kapitbahay ko na hindi ko pa maintindihan noon. May bumaba na mga lalaki, naka-jacket, naka-cuff, tapos mga tahimik. Diretso sila naglakad papunta sa bahay ni Jun. Ramdam ko na biglang bumigat ang hangin sa iskinita. May kumatok sa pinto nila. 1 hanggang 2 beses. Pagkatapos ay may malakas na sigawan. "Labas! Labas!" Hindi ko na maalala kung bakit hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako sa dilim. Halos hindi humihinga habang nakamasid mula sa gate namin. Unti-unting bumukas ang pinto ng bahay nila. Paglabas ni Jun sa pinto, hawak pa niya ang lumang t-shirt na parang kagigising lang. Kasunod niya ang nanay niya. "Sir, ano po bang..." Hindi na natapos sabihin ng matanda. Hindi ko makita ng malinaw ang mga mukha ng mga lalaking nasa harap nila. Nasa ilalim sila ng poste ng ilaw, pero nakatakip ang mga kap at anino ng kalahati ng mukha nila. "May kailangan lang kaming itanong," sabi ng isa. Pero kakaiba ang tono niya. Lumapit sila kay Jun. Napaatras ng konti ang lalaki habang nakatingin sa kanila. Kita ko kahit mula sa kinatatayuan ko na nanginginig ang mga kamay niya. "Sir, wala naman po akong ginagawa," sabi niya. Tahimik ang buong iskinita. Wala lumalabas sa mga bahay. Pero ramdam ko na may mga matang nakasilip sa mga bintana at kurtina. Pareho kaming saksi. Pareho kaming tahimik. May isa sa mga lalaki ang humawak sa balikat ni Jun at iniharap siya sa kalsada. "Sumama ka lang sa amin." Biglang humawak ang nanay niya sa braso niya. "Sir, maawa po kayo. Anak ko po yan." Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko habang pinapanood ko yun mula sa dilim ng gate namin. Gusto kong umatras, gusto kong pumasok sa loob ng bahay, pero hindi ako makagalaw. May ilang salitang hindi ko na maalala dahil sabay-sabay silang nagsalita. Ramdam ko ang tensyon. Hanggang sa may biglang malakas na sigawan. Nagkagulo sa harap ng bahay nila. May mga kapitbahay na bigla nagsara ng bintana. May mga ilaw na namatay sa ilang bahay. Napapikit ako sa takot. Tapos dun ko narinig ang putok ng baril. Pagmulat ko ng mata, nakahiga na si Jun sa kalsada habang tumatakbo ang nanay niya papunta sa kanya at umiiyak. Ilang minuto lang, wala na yung mga lalaki. Tapos nakita kong umalis na rin ang 2 sasakyan. May mga pulis na dumating. May mga usap-usapan sa barangay. May nagsasabing nanlaban daw. May nagsasabing matagal na raw nasa listahan ng pangalan niya. Pero sa loob-loob ko, alam ko ang nakita ko. At alam ko rin kung bakit walang gustong magsalita. Kasi sa lugar namin noon, ang pagiging saksi ay hindi lang tungkol sa katotohanan. Minsan, tungkol din ito sa takot o madamay. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon, pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa iskinita na yun, naaalala ko pa rin ang gabing yun.
Magandang araw, Sir Dave. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Tintin. Sa lugar namin sa Cavite, mabilis kumalat ang chismis. Mas mabilis pa minsan kesa sa balita sa TV. At kung may isang pangalan na halos lahat ng tao sa barangay kilala, yun ay si Lisa. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil sikat siya, kundi dahil matagal na siyang tinatawag ng mga tao na yung kabit sa kabilang kanto. Maliit lang ang inuupahan niyang bahay. Yero ang bubong. May maliit na gate na kalawangin. Halos 10 taon na siyang nakatira doon, kaya halos lahat ng kapitbahay, kabisado na ang galawan niya. Madalas, gabi siya umuuwi. Minsan may kasamang lalaki. Tapos iba na naman kinabukasan. Hindi naman siya palaaway. Sa totoo lang, tahimik lang siya. Madalas ko pang makita na nagwawalis siya sa tapat ng bahay niya tuwing umaga. Pero kahit ganon, hindi nawala ang bulungan ng mga tao. Yan yung sumira ng pamilya dati. May asawa raw yung lalaki na pinatulan niya. Hindi na natuto. Mga ganong salita. Hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Ang alam ko lang, matagal ko na siyang kapitbahay. Minsan, nagkakasalubong kami sa sari-sari store. Ngumingiti naman siya, tahimik lang, parang wala siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Pero may mga araw na napapansin ko rin na parang may bumabagabag sa kanya. Isang gabi mga bandang 9:00, nasa labas ako ng bahay namin. Mainit nung gabing yon. May humintong kotse sa tapat ng bahay niya. Madilim ang salamin kaya hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Ilang minuto lang, lumabas si Lisa sa gate nila at sumakay. Hindi na bago yun, pero may kakaiba sa pakiramdam ko nung gabing yon. Siguro dahil hindi ko na siya ulit nakita pagkatapos nun. Lumipas ang mga araw, 2, 3. Napansin din ng ibang kapitbahay na hindi na nagbubukas ang bahay niya. Hanggang sa isang umaga, bandang 7:00 pa lang ng umaga, nang marinig ko ang ingay sa kanto. May mga taong nagbubulungan, may mga batang tumatakbo papunta sa bakanting lote sa kabilang kalsada. May bangkay daw, sabi ng isang lalaki. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na dumaan sa likod ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon kasama ang ibang kapitbahay. Habang papalapit kami, lalo kong naririnig ang usapan ng mga tao. Babae daw, nasa garbage bag, may karatula pa raw. Pagdating ko sa damuhan, may maliit na kumpol ng tao na nakatayo sa paligid. Yung iba nakatakip ang bibig, yung iba naman nakasilip lang sa gilid. Parang ayaw lumapit, pero ayaw ding umalis. Sa gitna ng damuhan, may isang malaking itim na garbage bag. Hindi ito buo. Nakabukas ang gilid nito at doon ko nakita ang buhok ng babae na nakalabas. Mahaba, kulay brown, at sa sandaling yun, parang may bumagsak sa dibdib ko. Kilala ko ang buhok na yon. May nakatusok sa lupa sa harap ng garbage bag at doon nakalagay ang karton na may sulat. Huwag niyo akong tutularan. Kabit ako. Tahimik ang mga tao habang nakatingin doon. May mga nagbubulungan. Si Lisa yan. Sabi na nga ba? May asawa daw kasing pinatulan ulit. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang parang nanikip ang lalamunan ko. Hindi ko maalis sa isip ko yung huling beses na nakita ko siya. Yung gabi na sumakay siya sa kotse. Yung simpleng ngiti niya sa sari-sari store ilang araw bago yun. Maya-maya, dumating ang barangay tanod at pulis. Pinapalayo nila ang mga tao. May naglagay ng dilaw na tape sa paligid habang kinukunan ng litrato ang lugar. Pero kahit ganon, hindi pa rin tumigil ang bulungan ng mga tao. Salvage yan. May gumanti. Baka asawa nung lalaki. Kung sino ang may gawa, walang makasagot. Walang nakakita. Lumipas ang mga linggo. May imbestigasyon daw. May mga tinanong sa barangay.
Pero hanggang ngayon, walang malinaw na sagot kung sino ang may gawa. Unti-unting bumalik sa normal ang lugar namin. Pero hindi nawala ang alaala ng araw na yun. Tuwing mapapadaan ako sa lugar na yun, naaalala ko pa rin ang eksena. Yung garbage bag, yung karatula, at yung babaeng matagal naming kapitbahay na mas kilala ng mga tao sa isang salita lang. Kabit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana mapili. Salamat. Sana mapabilang ang kwento ko sa mga TLW stories nyo. Kung tawagin ako sa amin ay Atong. Hindi ko makakalimutan ang gabing sinabi sa akin ng tropa ko ang balita. Pre, kasama daw pangalan mo sa listahan. Tahimik lang ako noon habang nakaupo kami sa madilim na kanto sa iskinita. Hawak ko pa yung sigarilyo, pero hindi ko na hinihit-hit. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Panahon yun ng war on drugs. Halos gabi-gabi, may operasyon sa ibang barangay. May mga bahay na kinakatok, may mga taong kinakausap ng pulis, at may mga taong hindi na nakikita ulit. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya. May kakilala ko nagsabi. Narinig ko mismo. Kasama ka sa mga susunod na pupuntahan. Biglang parang bumigat ang hangin sa paligid ko. Hindi ako santo. Alam kong may kasalanan ako. Matagal na akong gumagamit nun. Nagsimula lang sa barkada hanggang sa naging parte na ng araw-araw kong buhay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nangako sa sarili ko na titigil na ako. Pero hindi ko ginagawa. Hanggang sa gabing yun. Pag uwi ko sa bahay, nakita ko yung nanay ko na tulog sa sopa habang bukas pa ang TV. Payat na siya noon. Halos puro pag-aalala na lang ang dala ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Umupo ako sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, natakot ako para sa sarili ko. Hindi dahil sa droga, kundi dahil baka isang araw, hindi na ako makauwi sa bahay. Kinabukasan, nag-impake ako ng maliit na bag. May probinsya kami sa Bicol na matagal nang hindi napupuntahan. Doon nakatira ang tiyuhin ko na magsasaka. Hindi ko na pinaalam sa karamihan ng tropa ko, kahit sa ibang kapitbahay. Umalis lang ako ng tahimik. Ibang-iba ang buhay sa probinsya. Walang ingay masyado ng tricycle, walang barkada naghihintay sa kanto, walang mga taong nagyayaya sa gabi. Ang meron lang, bukid, araw at trabaho. Noong una, halos mabaliw ako sa katahimikan. Parang may kulang sa katawan ko. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil hinahanap ng katawan ko ang dati kong bisyo. Pero mahigpit ang tiyuhin ko. Kung nandito ka para magbago, magbago ka talaga, sabi niya sa akin. Araw-araw kaming gumigising bago sumikat ang araw. Nagbubuhat ng sako ng palay, naglilinis ng bukid, naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Sa unang buwan, pakiramdam ko, mamamatay ako sa pagod. Pero unti-unti, may nagbago. Naging mas malinaw ang isip ko. Nawala ang panginginig ng katawan ko. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakakatulog ako sa gabi ng walang iniisip na droga. Lumipas ang 1 hanggang 2 taon. Hanggang sa isang araw, sinabi ko sa tiyuhin ko na gusto ko nang bumalik sa Maynila. Hindi para bumalik sa dati kong buhay, kundi para makita kung kaya ko nang harapin ang lugar na halos sumira sa akin. Pagbalik ko sa iskinita namin, parang may halo ng kaba at hiya sa dibdib ko. Pero pagpasok ko sa kanto, napansin kong may mga nagbago. Yung dati naming tambayan, wala na. Ginawang maliit na tindahan. Yung ibang tropa ko, may pamilya na. Yung iba, lumipat ng lugar. May ilan din na hindi na raw nakita ulit matapos ang operasyon noon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa bahay namin. Pagbukas ng pinto,
nakita ko ang nanay ko na nagluluto sa kusina. Paglingon niya sa akin, parang hindi siya makapaniwala sa nakita niya. "Anak?" Ngumiti lang ako. "Nakauwi na ako, Nay." Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. At sa sandaling yun, naisip ko ang isang bagay. Minsan, kailangan mong marinig na kasama ka na sa listahan para tuluyang baguhin ang buhay mo. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero kung binigyan ka ng isa, sayang kung babaliwalain mo lang.